say, rejoice. Rejoice. We do not rejoice doon sa nangyayari, but rejoice in God who is there with us pag dumating yung problema, who do not abandon us, who is faithful, who will provide, who will make everything all right. Isa sa gustong-gusto ko pong kanta, I have known the Father's care for me. It's been good. It's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything will be all right. I have known, sinasabi na, my God has always been good to me. And there will be storm, there will be darkness, there will be struggles, there will be sin. But everything will be all right. Everything will be all right. Isa sa gusto kong kwento sa Bible is yung kwento ni, ako sana maalala ko yun, Shadrach, Meshach, Abednego. 3 people. I do not know kung na-share ko na siya, but allow me to share it again. For me, the character is about a joyful hope, a joyful faith, a joyful trust. Yung joy nila, nagtitiwala sila sa Diyos. Hindi dahil sasagutin yung dasal nila, kundi nagtitiwala sila. Ano man ang mangyari, tapat ang Diyos ko. Sabi, yung kwento is, nagbigay ng kautosan si King Nebuchadnezzar na lahat ay sasamba dun sa kanyang Diyos-Diyosan. I don't remember if that was Baal. Sasamba. Pag tumunog yung trompeta, luluhod lahat dun kay Baal. Tumutunog yung trompeta yung tatlo, si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi lumuluhod. At sinabi ng mga tao, lumuhod kayo, papatayin kayo. Ay, lumuhod. Tapos nagalit yung hari, nagsinumbong sila sa hari. Yung tatlo ayaw lumuhod. Sabi ng hari, pag di kayo lumuhod, dadalhin ko kayo doon sa apoy, susunugin ko kayo. Sabi ng tatlo, King, kahit na anong mangyari, naniniwala kami, ililigtas kami ng aming Diyos. At kung sakasakali, hindi kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos-Diyos kami. Dinala sila sa apoy. You know the story. If you know the story, dinala sa apoy. Yung mga taong nagdadasal sa sobrang init ng furnace, nasunog pa rin. But silang tatlo, sabi nung hari, tatlo na yung hinagis, bakit may pang-apat? Because Jesus, the King, the God. I was assuming it was Jesus, was dancing, walking with them in the fire. And it converted the whole kingdom. Joy. Trusting. Hindi ako pabayaan ni Lord. Through the storm, through the night, everything will be all right. No, kaya nga pag may dinadaanan tayong problema, it's good that we examine ourselves. Yung pag-asa ko ba nandun sa solusyon? Or yung sa ano. Kaya nga, merong mga kaya nga tawag doon, fecal joy. Alam mo yung fecal, there are 4 types of joy. Yung una yung fecal. Yung nga yung masaya ako kasi, yay, nasolve yung problema ko. Yay, meron akong blessing. Pero pag nawala na, parang fading joy din. Masaya lang sa umpisa. Pero pag nawala na, hindi. God, the fruit of the Spirit is a permanent joy. Forever joy. Amen. Hindi, yung happiness kasi based nga sa circumstances. Based lang. Graduate yung anak ko, yeah.
Answered prayer ako, yay! Pero paano kung hindi answered prayer? Paano kung yung anak mo, hindi graduate? Paano kung yung inaasa mo hindi dumating? Wala na yung joy? Init na ng ulo? React na tayo na react? Stress na tayo? Sama na ng loob pagaganahin? Sumbata? See, pag may joy yung puso mo, you allow the Holy Spirit to control your heart, thereby giving us a positive reaction. Pero kung wala, isipin mo, kung yung anak na hindi, naalala ko tuloy yung pangalawa kong anak, yung anak kong lalaki, nag-aaral siya, HRM. One day, sinabi niya sa akin, "Dad, titigil na ako mag-aral." Kung bakit? Ang dami niya, sabi ko, "Nak, gusto ko mag-aral siya eh. Ayoko na, Dad eh. Pagbigyan mo na ako, Dad, gusto ko magtrabaho, gusto ko tumulong kay mama." Yung mama niya po kasi that time was sick. Hiwalay po kami ng mama niya. Yung her mom is sick. Gusto kong tumulong, Dad eh. Walang panggamot si mama eh. May kinakasama at that time yung mama niya, wala rin trabaho. Pagbigyan mo na ako, Dad, wag mo na ako. Sabi ko, "Nak, masakit sa akin yan. Hindi ko gusto yan. Pero rerespetuhin ko yung gusto mo. Kahit di ko yan maintindihan. Kahit labag yan sa aking kalooban." I knelt down to God. I prayed. Magbago yung isip niya kasi gusto ko siya gumraduate, lalaki ko siya. Isa lang siyang anak kong lalaki. And wala akong magawa eh. Kasi kahit awayin ko siya, alam ko tutuloy pa rin niya eh. I cried. I prayed. Then I rest my case kay Lord. Lord, inihahabilin ko ito sa'yo. Yung kinabukasan ng anak ko, ito yung mga gusto ko eh, pero inihahabilin ko sa'yo, Lord. Yung kinabukasan ng anak ko, huwag mo po siyang pabayaan. Bigyan mo po siya ng mabuting buhay. Bigyan mo siya ng magandang buhay. Higit dun sa, darasal ko para sa kanya, higit dun sa gusto ko para sa kanya. Hindi ko nakikita yung resulta, Lord, but pagtitiwala ko yan sa'yo. And then I find peace, and then I find joy. Na bahala si Lord. And looking at him right now, nag-work na siya sa Taiwan as OFW, pakikita ko naman yung pamilya niya maayos. And lalo ko nagiging nagkakaroon ng joy. Hindi dahil nasunod yung gusto ko, hindi dahil ginawa ng anak ko yung gusto ko, hindi rin nakabase, kundi dun sa pag-surrender. Lord, magpipilitan tayo eh, mag-aaway kami, kaya pagtitiwala ko ito sa'yo. Relationship. When yung relationship sa Diyos, pagkilala mo talaga siya, di ba? Daanan lang muna natin. Gaano ba natin kilala ang Diyos? Ako, ang pagkakilala ko sa Diyos, una, mapagmahal na Diyos. Kung mapagmahal ang aking Diyos, hindi niya ako bibigyan ng makakasakit. Hindi siya magbibigay sa akin ng pangit. Kasi mahal niya ako eh. Bagamat may mga sitwasyon nangyayari sa buhay ko, hindi ko naiintindihan. Mga nangyayari sa sitwasyon, buhay ko na hindi lagpas sa aking pananampalataya. Dahil mahal ako ng aking Diyos, alam ko may mabuting mangyayari dito sa mga bagay na ito. Mahal ako eh. Pangalawa, mabuti ang aking Diyos. God is good all the time. If He is good all the time, wala siyang ibibigay na masama. Kasi good siya eh. Si relationship eh. Kung ang relasyon mo sa Diyos, hindi lang basta yung pag humingi ka, bibigay niya. Hindi. Yung nagtitiwala ka, ibigay niya at hindi nagbabago yung kanyang karakter. Mapagmabahal, mabuti, banal. Siya'y banal. At higit sa lahat, alam niya ang kanyang ginagawa. He is an all-knowing God. Yung hindi ko alam niya. Yung hindi ko kita niya. Yung kinabukasan ko, lahat yan, alam niya. And He wants good, the best for me. He wants for you and me. He wants the best for you and me. Always yun.
Kaya nandun yung joy, yung sa relasyon hindi dahil